Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Thursday morning po dito sa Winnipeg at sa mga kapatid natin dyan sa Pilipinas na ngayon po ay ganap na pong 8:37 ng gabi. Pagpapala po ng Diyos ang sumaating lahat at patuloy po nawa nating maranasan ang kapayapaan ng ating buhay na Diyos sa kabila ng mga hindi nating kontrol na sirkumstansya ng buhay at sa kabila ng maraming mga kaguluhan. Sa oras pong ito ay gusto ko pong dalhin kayo sa isang pag-aaral. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan pong Marks of a Healthy Relationship. Naniniwala po ako mga kapatid na ang relationship ay isang napakahalagang parte ng isang healthy life. Hindi po ba? Relationships are an important part of a healthy life. If you want to have a healthy life, then you need to have a healthy relationship. Kapag daw toxic ang relationship na meron ka, and that involves in every aspect of your relationships, sa asawa, mga anak, mga kapatid, mga kapitbahay, mga tao kasamahan sa trabaho, office mates, schoolmates, or any form of relationships na meron kayo, kapag toxic, naapektuhan ang iyong mental and physical health. Hindi po ba? Sabi nga po ng isang research, consistently ipinapakita ang katotohanan at ng koneksyon ng relationship doon sa pagiging healthy ng emosyon at physical health ng tao. Hindi pwedeng alisin yun. Kapag daw yung isang tao laging stress, tapos nagiging malulungkutin, may mga karamdaman, yung mga chronic disease like heart failure, hypertension, yung pagtaas ng sugar, na i-associate po yan sa mga stress ng natatanggap natin sa ating katawan. In fact, yung pong ina-analyze po yung naging cancer ni Dang ng aking may bahay, ang isa po sa nag-trigger ng cancer cell ay yung pagiging too much stress sa kanyang trabaho. Minsan po ganun, at kapag very stressful yung trabaho mo, ay nagre-react pati yung mga cell sa katawan. At yung cancer cell ay isa sa natitrigger. Yan po yung ayon sa mga research nowadays, na kaya ine-encourage ang mga tao na huwag masyadong magpapastress. Ang problema, paano ka makakapamuhay ng isang healthy life kung ang iyo namang relationship ay napaka-toxic? Di po ba? Sabi po mga kapatid sa pag-aaral, people who have healthy relationships have better health outcomes. At sila nga ay more likely nakaka-engage in healthy behaviors and have a decreased risk of mortality. So, yan daw po yung resulta ng pag-aaral. Humahaba ang buhay ng mga tao na merong healthy relationships. Though hindi naman to guarantee. Naniniwala naman tayo na wala namang ibang may control ng buhay kundi ang Diyos Amen po ba doon? Kapag ginusto ng Panginoon, ngayon, uwi ka na sa bahay ko, anak, uwi ka na. Pero mga kapatid, we have a responsibility to make this life healthy. To make your life healthy. And to prolong the life that God gave you. Lalo na nga kung meron kang misyon na ginagampanan pa sa buhay. Hindi po ba? So it is very important to remember that there is no such things as perfect relationship. Wala nun. Pag sinabi ko pong perfect yung relationship ko sa misis ko, binobola ko lang kayo. At ikaw kapatid, kung sasabihin mo na napaka-healthy ng relationship mo, perfect, nambobola ka lang din. Kasi po, there is no such thing. Every relationships has a mix of both healthy and unhealthy characteristics. At that what makes a bond positive and negative at the same time. Kaya nga po tao tayo di po ba? We are still a work in progress at
atin pong pinipilit pang hubugin, tuklasin ang mga bagay na makakapagpatibay ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya meron po tayong responsibility, at kapag na-recognize natin yung mga bagay na pwede nating pagtagumpayan at pwede nating mahone in order for our relationship to grow more and to be healthy, gagawin po natin yon. Hindi po ba? So mga kapatid, people often spend a lot of time talking about how to spot a bad relationship. But there's a lot less discussion about what exactly constitute a healthy relationship. So sa umaga pong ito, hindi natin tutuklasin kung ano yung mga bad relationship and how to spot them. Wag nating pag-aralan yung negative. Ang pag-aralan po natin ngayon how can we make our relationship healthy. Ano po? So ano po ba yung mga hakbangin na pwede nating gawin at markahan at tingnan yung mga palatandaan ng healthy relationship. Naniniwala po ako kapag itong mga marks na ito ay evident sa isang relationship, nagiging matagumpay. At ang isang taong nag-i-indulge sa ganitong klase ng mga marka ay ano pong nangyayari? Nagiging matagumpay ang kanilang pamumuhay. Ayan, so atin po itong iisa-isahin. Meron pong ilang marks of healthy relationship na gusto ko pong tingnan natin kung ito po'y evident sa ating mga buhay at relasyon. Ano po ang unang marks of a healthy relationship? Number 1, ayan, respect po. At ano po ang sabi ng banal na kasulatan dyan? Yung pong word na respect, yun po ang number 1 search word ngayon sa Philippine Dictionary. Kasi po, yan po ang hinihingi ng bawat isa. Respeto lang. Bago mag-eleksyon, respect lang. Pagkatapos ng eleksyon, respect pa rin. Pero ito po ay in connotation doon sa irespeto mo yung aking paniniwala. Tanggapin mo yung aking pinaninindigan. Ito pong respect, isa pong madalas ay misquoted or ano tawag doon? Hindi naiintindihan nating salita. No po? Kasi po, naniniwala po tayo na talaga namang iyang respeto, hindi naman yan nahihingi. Iyang respeto ay hindi yan basta ibinibigay ng basta na lamang. So, you have to earn the respect. No po? At alam niyo po mga kapatid, may mga bagay na talagang kailangan nating ibigay dahil po hinihingi sa atin, at ito po mga kapatid ay iniuutos na gawin. May ilang mga bagay sa banal na kasulatan na kailangan nating sundin dahil kahingian. Like yung word na yan na respect. Mababasa po natin yan sa banal na kasulatan na laging sinasabi ang ganito. Una, sa Matthew 7:12 at 1 Peter 2:17, sabi po niyan, therefore, however you want people to treat you, so treat them, for this is the law and the prophets. Sabi ng Matthew, ng Panginoon, kung paano nyo gustong itrato kayo ng iba, ganyan nyo rin sila itrato. So if you want respect, then you need to show respect. Sabi ng 1 Peter 2:17, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Mga kapatid, nung sinulat po ito ni Pedro at sinabi po ito sa mga kapatiran, nasa panahon sila ng Roman rule. At ang namamahala po doon ay ang imperyo ng Roma. Pero sa kabila nun, no, alam natin ang kalupitan ng Roman Empire, alam po natin ang pang-aabuso ng mga Romanong sundalo, at ang pag-treat sa kanila injustly ay iniutos pa rin ng mga alagad to honor all men, to love the brotherhood, to fear God, but to honor the king. Honoring shows one thing, and that is respect. Hindi naman po sinabi rito mga kapatid na merong
other option. Na kapag ayaw mo yung king, wag mo siyang i-honor. Mamili ka ng ibang i-honor mo. Hindi ganun eh. No, nakakalungkot yung sinasabi ng iba na dahil ayaw nila ng presidente, hindi sila susunod. Dahil ayaw nila ng presidente, natalo yung kanilang presidente, hindi nila i-honor yung nakaupo. So mga kapatid, I'm not into politics. Alam nyo naman po yan, no? Hindi po ako nag-discuss during the height of the campaign. Wala po akong tinalakay dito. Pati nga yung mga katangian ng dapat maging Pangulo, hindi ko na rin diniscuss eh. Kasi po kung i-discuss ko, baka ma-misinterpret nyo ako na meron akong pinatutungkulan ito, meron akong gustong i-promote na kandidato. Wala po. Una, hindi naman ako makakaboto. Pangalawa, hindi naman po trabaho talaga ng simbahan ang maging partisan. Ano po? Hindi po trabaho ng simbahan ang maging partisan when it comes to politics. At ito po ay bahagi ng atin pong mga tungkulin bilang mga parishioner or mga pastor or mga miyembro ng simbahan, mga Kristiyano, na magkaroon ng kalayaang pumili. Pero ang huwag pong aalisin sa bawat isa sa atin para maging healthy ang relationship natin ay ang pagrespeto. Alam niyo po, napakaraming nag-away-away. Nakita ko po mga magkakapatid sa pananampalataya, magkapatid sa laman, mga magkakapatid, magtitiyahin, nag-aaway sa social media. Meron pa ako nabasa talagang totoo raw po pala yung cancel society, no po? Yung cancel culture na tinatawag. Kapag hindi ka gusto, ika-cancel ka talaga, no? I-unfriend ka, ganito, kung ano-ano. Anyways, yun naman hindi lang sa politics, kahit sa religion at sa pananampalataya, ganun. Ako yung most canceled person ngayon eh. Kasi pag hindi nila gusto yung napapakinggan nila sa akin, kina-cancel nila ako. Pero dyan po mga kapatid, makikita po natin na one of the most charming things in the world is to be around two people who respect each other. Yun po yung napakagandang tingnan, yung dalawang tao na nagre-respetohan sa isa't isa. It shows in the gleam in their eyes when they look at one another, the readiness with which they laugh at each other's joke, the supportive tones on which they speak, and there's no mistaking respect for any other personal quality. Because no other quality looks and acts the same way. Mga minamahal na mga kapatid, respect is crucial to relational health. Kapag ikaw ay wala ng respeto sa iyong karelasyon, napakahirap mo nang buuin ito. Kaya crucial ito eh. Alam niyo po ang pangunahing reklamo ng mga babaeng humihiwalay na sa kanilang mga asawa? Lagi naririnig, kasi wala siyang respeto sa akin. At itong lack of respect shows in a lot of ways. Una, sinasaktan sa mga pananalita o verbal abuse. Yung bang tipong wala nang pagrespeto, hindi ka na iginagalang, kung murahin ka sagad mula ulo hanggang talampakan, hindi ka na nakakatanggap ng magagandang salita, puro pangit na pangungusap, that is lack of respect. Hindi lang po yung pananakit physical. Yung pananakit physical, that is a sign of lack of respect. Hindi na nirespeto ang iyong physical na pangangatawan, ang iyong pagkatao. Kaya napaka-crucial niyan. Hindi ko po alam kung pwede pang magsama ang dalawang taong wala ng respeto sa isa't isa. You can admire someone if you don't respect. Sabi nga, you can admire someone if you don't respect yourself. You can envy them. You can crave their attention. But you can never truly respect them. Amen? The reason? The degree to which you don't respect yourself is the degree to which you will be unable to transmit to anyone else something as pure, as steady as respect. Ganun po yun ka-painful, that simple, that true. Kaya, importante na yung respeto mo muna sa iyong sarili ay taglayin mo. You need to respect yourself. Kapag hindi mo natutunang irespeto yung sarili mo, hindi ka rin makapagbibigay ng respeto sa iba.
Kasi minsan tayo mismo ang nananakit sa ating mga sarili. Tayo mismo ang hindi marunong magbigay ng respeto sa ating mga sarili. Minsan nga po mga kapatid tayo ang gumagawa ng mga hakbang para wag tayong irespeto ng iba. Sorry pero ewan ko po sa mga panahon ngayon yung bang attitude na wala kayong pakialam sa akin. Okay lang naman yun, wala naman talagang makikialam sa iyo Lalo na kung namumuhay ka ng matuwid, namumuhay ka ng tama, nagsasalita ka ng tama, maayos ang iyong moralidad, walang makikialam sa iyo. Pero kung namumuhay ka ng kawalang respeto, like, sipin mo, kadalaga mong tao, kung lumabas ka ng bahay, naka-bra ka na lang at naka-kaiksi-iksing short-short, nandun ba yung kagalang-galang at nandun ba yung karespe-respeto? Totoo po yun, minsan tayo mismo ang nawawalan ng respeto sa sarili natin, ipinapakita natin yun, kaya hindi tayo nire-respeto ng iba. Kaya mahalaga yun na respect yourself and then magtatransmit yan sa pagrespeto sa iyo ng iba. No, ganun po yun. Kaya mahalaga yung mutual respect sa relationship. At ito po yung nawawala na ngayon Nawawala na ngayon. Hindi na po tayo marunong rumispeto sa ating mga sarili. No? So, how do we learn? Sabi nga, but you can't respect others unless you respect yourself. Question, how do we learn to respect yourself? How do you learn to respect yourself? The answer to that, you see yourself the way God sees you. Para marespeto mo yung sarili mo, tingnan mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Ngayon kapatid, sa atin bang pamumuhay, sa isip, sa salita at anumang ating ginagawa, pag tiningnan ba tayo ng Diyos, ang makikita ng Diyos ay somebody na karespeto o hindi. Sa mata ng Diyos, mahal ka ng Diyos. He created you. He loves you. And naniniwala po tayo na proud ang Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo na yung kanyang mga piniling mga anak. Because He sent His one and only Son to die for our sin. And that means He forgives us. And Jesus has promised us everlasting life. And that means He is excited about all the good He knows is in you and in your future. So, ano pong punto na pinakikita natin dito? Yung respeto na yon ng Diyos sa bawat isa sa atin, nang inilagay niya ang kanyang imahe sa atin, dapat po ganun natin ito tingnan. Matutuwa ba ang Diyos on how we live our life right now? Namumuhay ba tayo sa imahe ng ating Panginoon? Natututo ba tayong irespeto yung ginawa ng Diyos na imahe niya sa buhay natin? Tandaan po ninyo, 1 Corinthians chapter 6, we are the temple of the Holy Spirit. Tayo po ang unang-unang dapat na magrespeto sa templong ito. Naalala niyo po ba mga kapatid, si Jesus mismo, noong ang templo ay ginawang tindahan ng kung ano-ano at pwestuhan ng mga money changer, nagalit ang Panginoon doon Di po ba? Physical temple yon. Nagalit ang Panginoon, tinumba niya yung mga lisensya, lamesa. Hinabol niya yung mga magtitinda doon at mga magpapalit ng pera. Now, try to look at it in a different perspective. Sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. And if the temple is not being used for the glory of God, and we use this life unrespectfully, what do you think God will think about us? Kaya, again, kung gusto po nating irespeto tayo, matuto rin po tayong magbigay ng respeto sa iba. Pero ang unang mensahe, irespeto natin ang ating mga sarili. At mamuhay tayo, ng isang buhay na gaya ng ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Let God love you and then make sure to extend to others the same respect God has given you. Respect others for who they are and for whom
God knows they might yet become. Amen? So, pangalawa, ano pa pangalawang marka ng healthy relationship na dapat meron tayo? Shared values. Tandaan nyo mga kapatid, hindi naman laging magkakapare-parehas ang ating kulay. Yan, dyan po, magkakaiba kulay niyan. Iba-iba ang political stand, iba-iba ang religious affiliation, iba-iba ang paaralang pinag-aralan or degrees of education. Pangit po yung let me educate you. No po? Para bang lumalabas na ikaw na lang ang merong antas ng karunungan at yung iba wala. So matuto po tayong irespeto yung kahinaan ng iba at yung kakulangan ng mga kaalaman ng iba. No? Pwede ka naman mag-educate na hindi mo kailangan hawakan ng ulo ng tao at sabihin mo, makinig ka sa akin, let me educate you. You cannot force your values. You cannot force your wisdom to other person. No? Wala po tayong kapangyarihang gawin nun. Kung nakaka-impluwensya ka, then praise the Lord. Pero yung pilitin mo sila, wala kang magagawa roon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, meron po tayong values na pagkakapare-parehas. Bilang mga mamamayan, una, pare-pares tayong tao. Pangalawa, kung ikay Kristiyano, pare-pares tayong Kristiyano. Pangatlo, ay kung ikay nasa Pilipinas at ikay Filipino, pare-pares tayong Filipino. We have that shared values. If you want to establish a good and healthy relationship with others, find out what values you share and then build upon those values. Tayong mga Filipino, lagi nating pinagmamalaki, lagi nating sinasabi na tayo ay masisipag. Totoo naman yon. Miski po dito sa Canada, hindi kayang tumbasan ang sipag ng mga Filipino dito. Ang mga Filipino dito talagang hinahangaan sa kanilang kahusayan sa pagtatrabaho. Non-comparable talaga, incomparable dun sa mga ibang lahi kapag nagtrabaho Pilipino. Kaya gusto ng mga manufacturing company dito, Filipino. Gusto ng mga manufacturing company ay Filipino kasi magagaling, mahuhusay, hindi kailangan i-supervise ng i-supervise, hindi kailangan turuan kasi magagaling. Yun yung mga values na meron tayo eh. Taglay po natin yon, pero alam niyo po minsan ito yung mga nagiging cause naman ng ating pag-iwahiwalay dahil magagaling nga, ang naglalaban-laban sila sa mga trabaho, kaaway ng Filipino, kapwa Filipino. Dahil sa pag-uunahan at sa pagsisiraan para sila ang maitaas, sila ang ma-promote. So, ganun po ang nangyayari. Mga kapatid, we need to have this shared values in order for the relationship to grow. Sa mag-asawa, hindi naman tayo, ewan ko, madalang naman yung mag-asawa, parehas kayo ng lugar na kinalakihan, parehas kayo ng pinag-aralang paaralan, parehas kayo ng kursong kinuha, madalang yun eh. Kami nga ng misis ko, magkahiwalay. North and South po yung pinanggalingan namin eh. At ang misis ko, lumaki po siya sa kultura na kakaiba, sa kultura na kinalakihan ko. Kasi po, yung misis ko, lumaki sila sa community na governed by ng mga Americans. Kasi nasa mining company po nagtatrabaho yung biyenan ko. Doon po sila sa isang community, napaka-neat ng community nila. Talagang magkakakilala silang lahat doon. Medyo mountain province, hindi naman mountain province. Secluded area po yung kinalakihan ng misis ko eh. Kaya yung values nila doon, medyo iba ng konti sa values ng Maynila. Kaya po, hindi naman nung una ko pong nakilala ang misis ko, siya po ay kaiba sa aking pananampalataya. Kaya, noong bumuo na po kami ng aming pamilya, isa po ito sa naging discussion namin. Isa po ito sa aming pinag-usapan na we need to have shared values. Lilikhahan na tayo ng sarili nating kultura, lilikhahan na tayo ng sarili nating tradisyon. Kaya ang bawat pamilya may kanya-kanyang culture, traditions, religion, faith, Yung po yung kailangan buuin ninyo. And in order to have that healthy relationship, pag-usapan yan. So maybe it's the job where you both work, maybe it's common family members, maybe
It's God, kung ano man yung shared values na ito, whatever it is, find it, claim it, and then start to build your relationships upon it. Like for instance, ngayon, hating-hati ang Pilipinas. Hindi kailanman magkakasundo ito kasi hindi naman talaga tanggap ng mga bumoto dun sa kabila na ang Pangulo na ngayon ay itong President-elect. Matatagalan yan. Pero anong gagawin? So find something that is common to you. And shared that values that are common. Una, Filipino ka pa rin, wala kang ibang bansa. Diyan ka pa rin titira sa community na yan. Whether you like it or not, ang presidente dyan, yung presidente dyan. Kaya you need to accept that. Not only respect, but to accept. Hanapin yung mga values na pare-parehas. And start, build your relationship upon it. If you want to establish good and healthy relationship with others, find out what values you share and build upon those values. Yan. Sabi nga, you'll never connect with anyone by osmosis, simply by being in the same room or attending class or even living in the same house. Hindi yun nakaka-build ng relationship eh. No? That's like expecting to get light out of a lamp that isn't plugged into the wall. Hindi mangyayari yun. Hindi ka magkakaroon ng ilaw kung hindi nakasaksak sa kuryente. Ganon din naman, hindi ka magkakaroon ng relationship kung hindi ka kukonect. At kailangan mong hanapin yung something that will connect you to anybody that you want to be connected to. At mga kapatid, ito nakakatuwa. Ang mga Filipino kapag nagkita sa ibang bansa, hindi matapos ang kwentuhan eh. Sabik sa isa't isa eh. Kasi doon nakakakita ka ng koneksyon. Andun yung shared connection. Eh bakit sa sariling bayan? Parang lahat na lang eh. Kaaway, lahat na lang eh pwedeng pagdudahan. Hindi po ba? So anong kailangan gawin? You need to enter that person's space, let them know who you are, and ask about them. Then talk about everything. Talk about your thoughts, your feelings, your joys, your fears, your hopes, your disappointments, and so on. Healthy relationship exhibit strong shared hopes and values. Kaya mga kapatid, nakakalungkot yung bigla na lang nagkita, nagkarelasyon sa ilang panahon, tapos nag-asawa na. Tapos noong sila'y mag-asawa na, sa kanila marirealize, hindi nila pwedeng pagsamahan yung kanilang mga buhay. Ang tagal ng adjustment doon sa ganong klase ng married life. Kaya importante po talaga na ng komunikasyon at pag-uusap eh. Meron pa ba tayong pwedeng pag-usapan para tayo'y magkasundo? Meron pa bang something na nag-hold sa atin para ating pag-usapan? Pag wala na, maghihiwalay na po talaga yan. Pero as long as may nakikita po tayo na pwede nating pagiging connected, there is still hope. Amen po ba? There is still hope. Ayun. So ano po susunod? Susunod po, yan, honesty. Mahalaga yan. Ang hirap po na maging healthy ang relationship kung alam mo na merong nagsisinungaling. Kung ikaw ay pinagbubulaanan, hindi po ba? Ano pa sabi ng Ephesians chapter 4 verse 25? Sabi po diyan, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Lalo na po ito sa mga Kristiyano. Mga mananampalataya, kausap po ni Apostol Pablo sa Epeso eh. Ang hirap magsama sa isang simbahan, ang hirap magsama bilang magkakapatid, gayong meron pong bagay na ikinukubli o pinagsisinungalingan. Hindi po ba? Alam niyo po, I suppose if there is one quality I would wish defined every relationship in the world, it would be honesty. Po? Di ba may kanta niya? Si Billy Joel ba ho yun? Kumanta nun? Sabi niya, honesty is such a lonely word, 'cause everyone is so untrue. Yan, panahon pa unang
tatay ko, ng nanay ko yung kantang yun eh. But that's a reality eh. Kasi yun naman ang sabi ng Bible eh. Walang matuwid, wala kahit isa. All have sinned and come short to the glory of God. Wala talagang tapat. Lahat tayo sinungaling. Likas sa ating puso yan. At alam niyo po mga kapatid, ang hirap nating mabuild ang relationship kapag hindi talaga binago ng Diyos ang ating mga buhay. Mamumuhay tayo saan? Sa pandaraya, mamumuhay tayo sa kasinungalingan, lagi na pong may pagdududa sa bawat isa, lalo na kung nagkalamat na. Yung bang minsang napatunayan na ang pagiging sinungaling mo, ang hirap na pong ibalik ng tiwala, hindi po ba? Pero alam niyo po, if two people are honest with each other, there's no kind of woe they can't survive. No? Minsan naman ang kailangan lang talaga maging tapat. Hard and difficult passages come to everybody. But it's those who are honest with themselves and their loved one who always weather them best. Yung kanilang pag-ibig at ang kanilang honesty sa isa't isa ang nagiging gabay nila sa mga mahihirap na sandali ng relationship. Amen po ba mga kapatid? Have you ever been in a relationship in which you can tell the other person isn't being completely honest with you? Ano nagiging damdamin mo? Hindi ba mga kapatid, lagi ka na lang may pagdududa, lagi ka na lang may pag-aalinlangan. Yung alam mo, naaamoy mo, ang babae pa naman, ang galing dyan sa ganyan, na yung tinatawag na kutob. Ang galing ng mga kutob. Pero meron din naman mga lalaki, ang galing namang magtago. No, yung hindi mo agad mabibisto ko, hindi pa talaga pumutok yung o yung matinding balita o nabisto, yung lantaran. Mga lalaki nga minsan yun daw yung ikalabing isang utos Huwag kang aamin. Pero yun po yung problema Ang mga babae naaamoy yan sa relationship. Alam kung ikay nagsisinungaling, alam kung may ginagawa kang kalokohan. Kaya honesty is such a plus factor in building a healthy relationship. Ewan ko po mga kapatid, kung ikaw ay makikisama ng matagal sa taong alam mong sinungaling. There's hardly anything else you can discover about your spouse, child, friend, or parents that hurts more than that they are lying to you. Wala kang madidiskubre mga kapatid sa mga mahal mo sa buhay, sa kaibigan, sa asawa, mga anak, na makapagpapasakit ng kalooban mo ng labis. Higit doon sa katotohanang nahuli mo silang nagbubulaan. Nahuli mo silang nagsisinungaling. Pero kung ang dalawang tao, magiging tapat lang, magiging honest lang. Alam niyo po, marami po akong mga kaibigan, mga pastor, na nagsabi sa akin, pare, kasama mo ako. Pare, hindi walang iwanan. Ngayon, nasaan? Marami pong ganun Mga kapatid, if there is one thing na naniniwala po ako that will create that will stabilize your integrity is your being honest. You're being honest. Sabi nga, yung mga tao susunod sa iyo pag nakita nila yung integridad mo At ang isa sa nakapagpapatibay ng integridad yung nagtutugma yung sinasabi mo at yung ginagawa mo. Ang hirap pong paniwalaan yung leader na yung sinasabi niya hindi naman niya ginagawa. Yan po ang ikinagalit ng Panginoong Hesukristo sa mga eskriba at mga pariseyo. Na nangangaral sila ng tungkol sa Diyos, hindi naman nila isinasagawa. Hindi sila nagtatapat. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, ano sila? Mga, mga masa, yung lump of bread na punong-puno ng lebadura. Kaya every time na binabanggit po yung yeast, yung lebadura, kayo ikay mga lebadura ng pariseyo. Ano ibig sabihin nun?
No? Yeast of the Pharisee. Yung pong yeast of the Pharisee, pinalalaki po nila yung dough, yung masa ng harina sa pamamagitan ng hangin. At ito po ay kasinungalingan. That means ito po ay deceit, ito po ay dishonesty. Mukha lang maganda yung tinapay, pero pag kinupi mo, ito ay walang laman. Yun po yung paglalarawan ng Biblia, paglalarawan ng Panginoong Hesukristo sa dishonesty. Tandaan po ninyo mga kapatid, dishonesty is poison in a relationship. That's because lies never really go away. Yung kasinungalingan, hindi talaga yan nawawala. At ang nangyayari, yung kasinungalingan mo rito, na po, pag malapit nang mabisto, papatungan mo ng panibagong kasinungalingan, gagawa ka na naman ng panibago, pagkatapos, papatungan mo na naman hanggang sa yung kasinungalingan, nagpatong-patong, katulad ni David. Hindi po ba? Kaya yung kasalanan ni David, na pangangalo niya kay Bathsheba, nadagdagan pa ng pagpatay kay Uriah, and so on and so forth. Kaya mga kapatid, pag ikaw po ay sinungaling na tao, kailangan magaling ang memorya mo. Kung magaya ko po ngayon, limot-limot na ako. Ang hirap magsinungaling kasi yung sinabi mo sa kaliwa, nalimutan mo, ganito pala sinabi mo, pagdating sa kanan, iba yung sinabi mo kaya doon sa kabila kasi makakalimutin ka na. Sandali lang, mabibisto ka. Kaya kung ikay sinungaling, nako, galingan mo, isip mo. Dahil ang daling mabibisto kung sinungaling ka, kung dishonest ka. If you lie, you always know you lied. And that becomes a reality that does nothing but corrode everything it touches. And as you hide the lie in your heart, it corrodes everything your heart touches. Which means, it corrodes everything in your life. Kaya yung mga nagtatago ng affair, nagagawa naman nila yan O napagtatakpan yan, pansamantala, ng kasinungalingan. Tatakpan. Nakakapamuhay pa rin yan. Lalo na yung mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, na may mga itinatago na kasinungalingan. Nagagawa pa rin po niyan. Tumayo sa mga pulpito, mangaral, may kahusayan, may conviction. Pero at the back of their mind, sila mismo wala na yung kapayapaan. Kasi alam nila, wala naman silang niloloko. Alam niyo po yung taong dishonest, wala naman niloloko kundi ang kanyang sarili It is also the same as respect. You cannot respect others if you are not respecting yourself. And if you are not telling the truth on yourself, you cannot say truth also to other people. How can you be true to them if you are lying to yourself? Kaya poison yan sa relationship. It will corrode everything it touches. So ano po sabi ng Bible? Be honest in everything you do. And insist on honesty from anyone with whom you share a relationship. This cannot be compromised or worked around. Honesty is a must. Sabi nga po, ang kahulugan daw niyang honesty, mga kapatid, is like a mortar to the brick house. Without it, you simply cannot build. Alam niyo yung mortar, yung simento. Yun daw pong honesty, yan ang simento sa hollow block. Yan ang nagdidikit. Kapag walang hollow blocks, pag patong-patungin mo man pag walang simento yung hollow block, pag patong-patungin mo man yung hollow block, nang walang simento, mukha yang magandang tingnan, pero maitulak mo lang, guguho yan. Ganun karami ang relationship ngayon. Mukhang okay sa labas, mukhang nakatindig naman. Pero 100 lang po ng bagyo dyan, guho yan, kasi walang mortar. Yun po yung honesty. Kaya maraming mga nagugulat na lang tayo, ano nangyari doon? Ba't nagkaganon yun? Hindi na pala pastor yun? Ba't nagkaganon? Sumabit ika Gumuho na ika Kasi nagtayo sa kasinungalingan. At kapag ganon, damay-damay ang relationship. Hindi po ba mga kapatid? Honesty
is to a relationship what mortar is to a brick house. Without it, you simply cannot build. Amen? Ano pa ang kailangan ng healthy relationship? Trust. Trust is an assurance of love, and the people I trust in my life are the people I know love me. Alam niyo po yung trust, may reason kung bakit tayo nagtitiwala, hindi po ba? Minsan po, ako po yung madali rin po akong ma-scam. Alam niyo po ba sa buhay na yung mag-asawa? Napakarami na po naming scam. Una, na-scam po kami ng CAP. Ewan ko, na-scam na ba kayo ng CAP? Yung pong educational plan, diba? Yung panganay namin, 0 age pa ho yun kasi silang pa lang nakakuha kami nung CAP. Naku, malaki-laking pera ho yun, 90,000 pesos. Noon pong, siya yun po 26 years old na imagine niyo 26 years ago, yung 90,000 na yun, inipon mo, ilagay mo sa bangko, kaya, magkano na ngayon yun? Diba, napakalaking pera na ho, no? Wala. Lumipad na parang ibon. Wala na po. Kasi ang dali na. Ang dali Pangako, di ba? Pangako na wala na kayo iintindihin. Pagdating ng university ng anak nyo, wala na kayong problema. No? Buti na lang ho mga kapatid, medyo mahaba-haba yung gap ni Rebreb at saka ni Yenyen Kasi 4 years yung pagitan nila. Kung magkadikit, naidali rin namin si Rebreb ng CAP. Di dalawa pa yung nadali sa amin. Lumaon na po. Nadali po ako niyan. Kasi yung nag-alok po nito, malapit po na tao sa amin. Tapos lingkod ng Panginoon. Kaya ang hirap pong tanggihan Tapos, lupa. Naku, meron pong nag-alok na naman sa amin. Kapatid sa pananampalataya. Lupa sa silang, doon sa may lalaan, sa may silang. No? May party-party na po rito, yung daw pabahay. Dumating kami ron, wala pang muhon, isang traktorang bulok yung naandon na sinisimulang maghukay-hukay. Sabi ko, may site naman. May dinatnang kami rong isang barracks na nandun yung ahente, pinakita yung plano, mukhang maganda naman. Kadali kami. 2 lote ang nadali ko, pati yung hipag ko, naidamay pa namin because of trust. Ngayon, nasa na yun? Wala na. Alam niyo po, kulang-kulang 200,000. Nasa na yun? Ang dami namin pera na scam. Kaya ngayon nakakadala, hindi po ba? Nakakadala. But trust is an assurance of love. Kaya ka na-scam kasi nagtiwala ka Madalas nagtiwala ka, kaya ka nag-build ng relationship. Dahil nagtitiwala ka. Pero alam niyo po, maraming mga tao, kung paanong kabilis nilang magsalita, ganun din kabilis silang manira ng trust. Nung pumunta po ako dito si Josephine Reyes daw, na-scam din ng CAP. Nung pumunta po ako dito sa Canada, bilang pastor, I put my trust on the leadership of my church. I put my trust na hindi nila pababayaan yung mag-iina ko kasi sa Pilipinas, naiwan ko pa ho yung mag-iina ko ng 8 months Pumunta po ako dito, wala naman hong pangako ng sweldo. No, naikwento ko na po ito doon sa marami para lang ho doon sa mga marites na hindi ho alam ko ano yung mga nangyari sa akin dito. Wala po akong sweldo rito nung simula. Wala pong pera ang church dito nung simula. Kaya yung pangako sa akin, na yung salary ko po bilang Geneva noon, o General Evangelist, alam niyo ba kung magkano yun? 13,500 pesos, 10 years ago. Ewan ko po ngayon, magkano na sweldohan ng Generalis ngayon, di ko na po alam. Pero nung araw, 13,500, yun po yung sweldo ko. Kakaltasan pa yun ng SSS at nung mga deduction. Yun lang po yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na iwanan yung mag-iina ko kasi meron pa rin naman akong tatanggaping sweldo doon. At yun po yung pang-araw-araw nila. 3 months lang. Yung treasurer nun. Hindi ko na sasabihin kung sino yung general treasurer nun. Alam niyo, sabi niya, naku, hirap-hirap na hirap akong pirmahan itong cheque ni Pastor Roel.
Kasi si Pastor Will nagpapasarap na sa Canada. Sipin nyo, third world country tayo, Pilipinas, tapos tayong nagsusuporta sa Canada. Ngayon, kung kayo po makakabasa ng minutes ng meeting habang pinag-uusapan ito, ano pong mararamdaman ninyo? Kaya 3 buwan pa lang ho ako dito, bigat na ang loob ko. Sinisira na po ng kademonyohan ni Satanas yung aking isipan at sinasabing, umuwi ka na. Sugurin mo yung mga taong yan. Nangako-ngako sa'yo, nasusuportahan ka. Ngayon, 3 buwan ka pa dyan eh. Pinagtataksilan ka na. Pero pumasok ko sa isipan ko, hindi naman lahat to talaga ng tao matuwid eh. Ito po tandaan ninyo, hindi lahat ng pastor matuwid. Hindi lahat to ng tumatayo sa pulpito matuwid. Marami dyan, scammer. Marami hong pastor mukhang pera. Marami hong pastor ng bababae. Hindi pa lang nabibisto. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang linaw-linaw ng Biblia, huwag niyong ilagay ang inyong pagtitiwala saan? Sa reyna, sa hari, sa mga tao. The Bible encourages us to put our trust in the Lord. Pero mga kapatid, bagamat ganun ang sabi ng Biblia, hindi natin pwedeng hindi ibibigay ang tiwala natin sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Asawa, mga anak, kaibigan, at ng kapwa natin. Kasi po, pag hindi natin ginawang magtiwala, mamumuhay tayo lagi sa pagdududa. Na lagi kang, walang kwenta to, sasaktan ako nito. Walang kwenta to, scammer ito. Walang kwenta ito, pagsasamantalahan ako nito. Anong klaseng buhay meron ka? Di ba paranoid? At ito po ang dahilan kung bakit maraming nasa relationship namumuhay in paranoia. Ibang paranoid na asawa, umalis lang yung asawa mo, pakiramdam mo, mambababae na. O umalis lang yung asawa mo, pakiramdam mo, manlalalaki na. Meron po akong mga gano'n, nakausap sa counseling, na yung babae umiiyak. Ang sabi ng babae sa akin, Pastor naman no, pag uuwi ko, hinuhubaran ako ng asawa ko, tinitingnan kung may kiss mark ako. Can you imagine? Wala, awa ng Diyos ngayon, divorce na. Sino ba naman babae tatagal nun? Every time na aalis ka, galing ka trabaho, pag uwi mo, uubaran ka ng asawa mo, aamuyin ka kung ikaw kung ano amoy mo. Dahil nagdududa sa'yo. Can you live with that kind of a relationship? O yun naman babae, na ganun din naman sa kanilang mister. Pag umalis yung asawa, susundan. Iimbestigahan, mag-hire ng private detective at kung ano-ano pa. Wala nang trust. Napakapangit na relasyon yun, hindi po ba? At minsan sa ating mga anak, alam niyo po ang bata, hindi lalaki na healthy yung kanyang emotional life kung lagi siyang pinagdududahan at wala rin siyang tiwala sa kanyang mga magulang. Kaya napaka-importante po nito eh. It's important to know that for someone to have my absolute and unswerving trust, I have to know that they really love me. Importante yun eh. Bago ko ibigay ang aking buong pagtitiwala, alam ko na mahal nila ako at dapat itong maramdaman ng ating mga anak. Kapatid, alam niyo ba kung bakit ayaw nang magsabi at magkwento ang mga anak natin sa atin? Ewan ko po pero alam niyo po yung mga anak ko, mga binata pa naman sila. 26 na yung panganay ko, yung pangalawa ko 20, ilang taon na ba siya? 22. Yung bunso ko po ay 17. Alam niyo po ba na nagkukwento pa sila sa amin ng lahat ng bagay? Maliban lang yung mga bagay na in confidentiality. For instance, yung diniscuss nila sa small group, hindi, kahit pilipiti mo ang kamay, hindi nila yung sasabihin. Pastor na ako. Problem ng small group nila, hindi sasabihin sa akin yon kahit ako ang pastor. Ang sasabihin nila, no, it is only for our discussion and we can solve it on our own. Labas ka muna rito, tatay. Nakuha niyo po. Kasi, once na sinabi nila rin nyo sa amin, mawawala ng trust naman
yung mga ka-small group nila sa kanila. Ganun sila magpahalaga ng pagtitiwala. Pero when it comes to their personal life, alam namin yon. Nag-away yung mag-girlfriend, alam namin yon. Makakalusot ba sa amin yun? Nakita namin, nakabagsak ang tuka, nakanguy-nguy sa lamesa. Kita namin yun bilang mga magulang eh. At minsan di na namin tinatanong, alam na namin yun, inaakap na lang namin. Kung nanonood yung mga girlfriend ng anak ko, alam nyo na this. Diba? Mga iyakin din tong mga anak ko. But we have their full trust. Ano po? Kaya if you are in a relationship with someone whom you should trust but don't, think about why it is you perceive that person doesn't love you. Have you done something to make it so that they can't? Has there been some misunderstanding that has reasonably led them not to love you? You need to talk about it. Tell them you want to be close to them, that you want to share a real and solid love so that your relationship can be everything that a heart you both want it to be. Importante ang trust sa relationship. Kaya pag nawala na po itong pagtitiwala, naghihiwalay na po talaga. Yan. Susunod po mga kapatid. At ito po ay panghuli na. Yan. Grow, love, trust will follow. Ito yung freedom to be. Ito po. Freedom to be. And freedom to be yourself. If you're in a relationship na kung saan hindi ka free to be and explore every possible dimension of yourself, stop and question why. Kapag ikay nasa relasyon at hindi mo maipahayag kung sino ka, hindi ka malaya para madiskubre ang iyong mga talento at ang dimension of yourself, kailangan kang tumigil at questionin ito. Kaya napakahalaga, bago ka pumasok sa pag-aasawa, malinaw yung demarcation line eh. Na alam mo doon sa boyfriend mo, papayagan mo ba ako na ganito? No, pag tayo ba mag-asawa na, okay tong ganito. Hindi yung kung kailang mag-asawa na, saka sasabihin sa'yo, ayoko niyan. Ayoko nang mag-aahit ka ng kilay, ayoko nang magsusot ka ng makeup, ayoko nang magbibihis ka ng ganyan. Nung nililigawan ka, lahat okay eh. Pwede yung ganito, pwede yung ganon. Samantalang nung naging mag-asawa na kayo, dami ng bawal. Itong nagiging problema sa relationship. Nawawala ng kalayaan, nagiging, ano po ngayon? Slavery ang pag-aasawa. Kaya kung nasa relationship ka na hindi mo pa practice kung sino ka, especially your faith. Marami po kasi mga tao nakikipagsugal eh. Alam na nila, nung nanliligaw pa lang, naku po, taliwas na sa katotohanan yung pananampalataya nito. Susugalan pa. Sasabihin na baka sakali maakay ko. Paano mo maakay? Palatandaan pa lang na ikaw sumabak sa relasyon na alam mong hindi tama sa paningin ng Diyos, tapos makikipagsugal ka? Ibig sabihin lang, no, kaya ka nakipagsugal, ikaw mismo mahina sa pananampalataya mo. Paano mo madadala yun? Ikaw nga mahina eh. Nakuha mo? Ikaw ang madadala. Kalaunan, your faith will no longer matter. Napakarami kong kilalang gantong mga kabataang Kristiyano daw, nag-asawa ng hindi Kristiyano, kalaunan, wala na sa pananampalataya, and they no longer concerned things that includes or involve faith. Bakit? Wala na ng kalayaang i-practice. Meron naman, nakikipag-compromise. O sige, 1 linggo sa'yo, 1 linggo sa akin. O yung binyagan ng, yung kasal natin sa amin, yung binyagan ng anak sa'yo. Yung mga ganon. Kaya alam niyo po, minsan mga kapatid, pag hindi talaga kumilos ang Diyos eh,
Mapalad na lang kapag kumilos ang Panginoon na talagang totally na born again din yung isa. Paano kung hindi pinili ng Diyos yung mga pangasawa mong yan? Di habang panahon, parang impyerno buhay mo. Dahil yung misis mo gusto mo magsimba, yung misis mo hindi mo madala. O kaya naman ikaw, misis, gusto mo magsimba, yung asawa mo, painom-inom, palasing-lasing. Anong klaseng buhay yon, mga kapatid? No? Anong klase na buhay yon? Napakahalaga na ang buhay natin ay merong kalayaang i-practice. Yung sa tingin natin ay hindi naman mali. Yung hindi naman sablay sa moralidad. Minsan, karir lang eh. Karir? Diba, ang ganda-ganda ng karir ng babae. Nung nag-asawa, nanganak, ayaw ng pagtrabahuhin. Okay lang po kung choice ng babae yon, just like my wife. Si Dang po, choice niya yon. Hindi na po nagtrabaho si Dang eh, pagkatapos ipanganak yung aming panganay. Pero I never force her not to work. Kaya nung malalaki na mga bata and she asked me na gusto niya uling mag-aral para makapagturo, pinayagan ko siya. Can you imagine, nag-aaral ang misis ko, nag-aalaga ako ng mga anak ko eh. Pagkatapos, pumasok siya, nagturo siya. And I allowed her. Kasi po ito yung gusto niya eh. Bigyan ng kalayaan. Hindi yung walang kalayaan. Chances are you'll be surprised by how open the person is to your being open with them. Kaya be open. Alam niyo po sa relationship, sharing your uniqueness is one of the best way to show that person how much you care about and trust them. It is a very tangible way of putting your love into action by trusting them and by allowing them to practice what they want. Amen po ba mga kapatid? Bilang pangwakas, relationship can change over time. Ganon ang katotohanan. Alam niyo po yung dating sweet na sweet. Pagdating ng mga napakinggan nyo na siguro yung 7 stages of marriage, right? Kung hindi pa ho at bago lang kayo sa channel na ito, hanapin nyo po yun, yung ano tawag doon? Yung 7 stages of marriage. Tapos tingnan nyo kung nasa na kayong stage ng marital relationship. Pero tandaan po ninyo, relationship can change over time and not every relationship is 100% healthy all the time. Yun naman ang totoo. Meron pong araw na talaga namang, sweet na sweet. Gaya po ng misis ko kaninang umaga, naku po, talaga sweet na sweet sa akin. Ewan ko kung bakit. Ano kaya nakain nung kagabi? But merong time ng stress. In particular, it can lead to unhealthy behaviors and coping mechanism that can create problems. So a relationship is unhealthy when the bad outweighs the good or when certain behaviors are harmful to one or both individuals. Pag ganon, yun na po yung tinatawag na problematic relationship. No? So siguro, bukas pwede nating puntahan yon. Puntahan naman natin yung sign of a problematic relationship. So yan, maganda nga siguro yun. Bukas, samahan nyo uli ako sa pagtalakay natin yon. Kasi ngayon, tinalakay natin yung marks of a healthy relationship. Sunod natin bukas yung signs of, magandang title, or marks of a problematic relationship. O kaya signs of an unhealthy relationship. Sige po, bukas yan po yung ating pag-usapan. So tayo tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat. Sa oras na ito ay lumalapit po kami sa iyo at humihingi po sa iyo ng tulong para po yung mga relationship na meron kami maging healthy. Tulungan mo po ma-practice namin yung mga bagay na aming tinalakay
at mailagay namin ito sa aming mga buhay at pananampalataya. Di naman namin ito magagawa kung hindi mo kami tutulungan. Ikaw po, Panginoon, ang aming gabay, ang aming kaagapay, at ang buhay ng bawat isa. Tulungan mo po ang mga relationship ng bawat isa sa amin. Dinadalain ko po ang mga may karamdaman, yung mga nasa ospital. We are praying for them, Lord. Inuusal po namin ng Kakang Loli Atanasio na patuloy mo po siyang katagpuin sa kanyang karamdaman. Maraming pong salamat ang mga kapatirang nanonood sa Tinig ng Pag-asa. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapala at kalusugan sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, maraming pong salamat. Paumanhin po muli kapag napapahaba po ang ating discussion. Nauubusan na po ako ng panahon para sa pagbati sa bawat isa. But anyways, alam ko naman po na patuloy kayong sumusubaybay. Padami na naman yung sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa. No, ewan ko po kung natutuwa po ako, siguro sineshare po ninyo, kaya dumadami na naman yung nanonood. So siguro po yung iba pinagpapala naman kaya bumabalik. O yung iba naman talaga hong interesado na mag-aral. So again, maraming salamat. Magkita po tayo uli bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!